Ayan mga mi, updated na ba kayo sa latest? Ayan, nakikimarites na rin tayo at nakikisawsaw na rin tayo sa mga issue-issue. Pakunti-kunti lang naman, medyo pa mild-mild pa lang. Ayan, updated na ba kayo? Napanood nyo na ba yung bagong upload ni Kalingap Edu? Tapos ni Kalingap JJ? Ayan. Kasi yung upload ni Kalingap JJ, parang nababasa ko kay Kalingap JJ. Sabi kasi niya, ang lapit lang pala ng hospital dun sa inuupahang bahay, inuupahan nila Carla, 'di ba? Kaya pala kung napanood niyo yung kay Kalingap Edu, kaya pala yung mukha ni Kalingap Edu, nagtanong siya na, "Di kayo nagtawag ng tricycle? Kalapit-lapit." Para may ganun, 'di ba? Sabi ko nga parang nabulol siya. Siguro naisip ko nga, siguro nung pumunta doon si Kalingap Edo, meron na siya mga isipin na bakit ialapit lang pala ng hospital. Tapos sabi nga ni Kalingap JJ, nagulat siya dahil ang reseta kay Arjun is vitamins lang. 'Di ba? Tapos dun sa bagong upload ni Kalingap Edo ngayon, yung kanina lang, time check tayo ngayon is 12:30 AM. Ang sabi ni Arjen, walang hindi asma. Hindi pala asma yung umatake sa kanya, kundi hapdi at kirot ang dulot sa aking damdamin. Hindi naman sa pinagtatawanan natin si Arjen ha. Siguro yung mga pangyayari, siguro iba lang kasi yung pumapasok sa isip ko, hindi yung sakit niya na, kaya medyo natatawa ako. Kasi kung yung talagang seryosong sakit, hindi nakakatawa yun. Pero kung yung pumapasok sa isip ko, medyo natatawa ako. Kasi, atin-atin lang to parang iniisip ko, yung hapdi at kirot, is selos. Diba? Naranasan niyo na ba yun, yung magselos? Lalo pa, at yung last upload ni Kalingap Prab sa EDC is sila na. Tapos nung time na yun, nung natake si Arjen is may event na magkasama uli yung dalawa. 'Di ba? Ano nyo ba? Kasi baka sabihin nyo, pinagtatawanan ko si Arjen, pinagtatawanan ko yung sakit niya. Natatawa ako kasi hindi yung sakit niya iniisip ko. Natatawa ako kasi iniisip ko, in love na siya. Tapos, yung puso niya, naghapdi at kirot dahil sa selos. Yun. Wala namang masama kasi dalaga naman si Arjun. Kaya lang, syempre, dapat pigilan niya kasi may Beyonce na tayo. 'Di ba? Pero, yung feelings niya, kung totoo nga yung feelings niya na in love siya kay Papa Eds, wala tayong magagawa kasi nga, yung puso, hindi natuturuan. 'Di ba? Grabe, hapdi at kirot. Masakit talaga 'yun. Tapos, 'di ba pag nasaktan ka talaga, na din, sumasabay din yung pagsikip ng hininga. 'Di ba? Parang para mauskan ka rin ng hininga. Lalo na si Arjen, kung medyo mahina-hina siya, para talagang parang parang hihimatayin talaga siya. 'Di ba? Kasi sabi niya, doon sa interview ni Papa Eds, yung kaninang upload, ang sabi niya, hindi na siya nag-alam na pumasok sila Carla, sila Roseanne, hindi niya na daw alam. Pero, yung unang upload ni Papa Eds, ang sabi doon ni Roseanne, kasi sabi ni Papa Eds, hindi na kayo nagtawag ng tricycle. Ang sabi din ni ang pagkasagot doon ni Roseanne, hindi naman kaya. Nakaupo daa siya doon. Na ano nyo ba? Bicol kasi yun eh. Nakaupo daa siya doon. Parang kumbaga ako, halimbawa, example ko halimbawa, nagsabi si Rosa na, halimbawa lang to nagsabi si Rosa na, uy, tawag na tayo ng tricycle. Sumagot ang Arjun. Parang siguro na, ayoko doon kasi nakaupo ako doon. Diba? Kasi sabi ni Rosa, hindi naman yun kaya. Nakaupo daa siya doon. Kasi sa Tagalog yun, nakaupo raw siya doon. Hindi naman kaya yun kasi nakaupo raw siya doon. O diba? Ibig sabihin, nakausap pa nila si Arjen nung pero sabi ni Arjen,
Di na raw siya nag-alam pagpasok nila Carla. Kasi yun nga, sumasakit na yung ano niya. Tapos, sabi niya, kirot at hapdi. Hindi daw asthma. Pero pagdating sa hospital, distress yung oxygen lang pala yung gamot. Diba? Ganun ba? So may mga comment nga kayo. Kasi imposible naman may sakit siya sa puso. Kasi kung may sakit siya sa puso, ay kawawa naman. Seryoso yun, hindi yung biro. Kaya lang naman ako natatawa kasi ang mindset ko, ang isip ko, in love siya. Pero kung usapang sakit sa puso na yun, ay seryoso na tayo. Huwag tayo tawa-tawa kasi, naku, syempre mababash tayo. Tapos, yung konsyensya naman natin, hindi ba? Yun, tapos lang nga. Kung sakit sa puso talaga, comment nga kayo. Ganun ba? Kung sakit sa puso, oxygen lang yung kailangan. Okay na? Kasi 'di ba, hapdi at kirot. Isa selos, ganun yung nararamdaman. Kung may hina-hina pa yung loob mo, maninikip pa yung dibdib mo. Medyo maninigas ka pa. Tapos medyo parang hihimatayin ka. Pero kung malakas yung loob mo, hingang malalim lang, sabay pakipag-usap sa labas, okay na, 'di ba? Siguro si Arjen, nagsabay-sabay na yung selos niya, mapti at kirot na yung puso niya, tapos umiyak pa siya ng umiyak. Kasi ang sabi pa ng Rose Ann, naririnig nila, umiiyak si Arjen. Tapos pagpasok nga nila, yun na yung nangyayari. Pero sabi naman niya kay Edo, kasi tinanong ng doktor kung anong ginawa ni Arjen, kung bakit yun nga, nag-trigger yung pananakit, o hindi ko ba, asthma ba o paninikip. Kung umiyak ka ba, nag-enjoy ka ba, sobrang excitement ba. Ang sabi ni Arjen, kagigising lang niya. Kagigising lang niya. Pero kung balikan niyo yung unang upload ni Kalingap Edo, ang sabi ni Rose Ann, basta naririnig namin, umiiyak. Diba? Tapos pagpasok namin, ganyan na nangyayari sa kanya. Ano ba talaga? Hindi ba talaga paniniwalaan ko? Kaya, ayan, dinadaan ko na lang sa tawa. Kasi nga, baka in love lang talaga si Arjen. Tapos, hapdi at kirot din nararamdaman niya sa nangyari dun sa last episode ng EDC. Diba? Pero kung usaping puso na, yung sakit sa puso, ay wag natin daanin sa tawa. Kasi, kawa naman si Arjen. Pero, yun nga. Kaya ako natatawa kasi nga, iniisip ko, yun, in love siya, hapdi at kirot. Sakit talaga yun, di ba? Tapos, sabayan pa ng ng isipin, di ba? Kayo, anong komento nyo? Wag yung wag masyadong seryoso. Wag tayong seryoso. Usaping na lang, usaping love life. Usaping anong naramdaman nyo na rin ba na magselos? Anong pakiramdam? Hapdi at kirot din, di ba? Tapos medyo naninikip. Tapos basta. Ayun, hapdi at kirot ang dulot sa aking damdamin. Basta, yun. Wala lang. Kasi yun pinagtugma-tugma ako eh. Hinintay pa talaga nila si Kalingap Edo. Ang lapit lang pala ng hospital. Tapos ayaw ng tricycle. Kasi, nakaupo daw siya doon. Nahirapan niya siya daw huminga, diba? Kaya dapat nakaupo siya. Yun naman pala, hindi naman pala asma yung umatake sa kanya. Kasi nga, hapdi at kirot. Na oxygen lang pala yung gamot. Oxygen. Ganun ba? Pag may mga sakit sa puso, oxygen lang, okay na. Kaya pala pwede rin pala yung yung paper bag. Ganun ba? Sa may sakit sa puso o sa asma lang. Yun. Kaya siguro nasabi nila Carla, na Edo, na medyo iba kumpara nung unang sinugod si Arjen sa ospital. Kasi siguro yung unang pagsugod kay Arjen is asthma talaga. Inatake na asthma. Tapos yung pangalawa, iba raw eh. Talagang kasi nga baka yung hapdi at kirot na sa puso. Pero hindi sakit sa puso. Sakit sa broken hearted. Ayan, masarap din minsan makisawsaw. Minsan may mga gusto akong sabihin, kaya lang ayaw ko mapakaseryoso kasi nga
Tayo lang din yung may stress. Ayun. Sana walang sakit si Arjen. Mas okay na yung broken hearted kaysa sa sakit sa puso. Kasi yung broken hearted, magagamot. Yung sakit sa puso, dala-dala niya na yun. Diba? Kawawa naman yung bata. Kaya mas okay para sa akin, para mas okay ng isipin ko na lang na yung sakit, yung hapdi at kirot is dahil sa broken hearted. Kasi 'di ba, sabi nga ni Kalingap JJ, sinamahan ni Carla magpa-check up. Kaya lang sa April 7 pa malalaman. Ngayon, kapag naging okay, o di mas maganda, 'di ba? Tapos kapag marami pa rin siya nararamdaman, ipa-overall na lang yung medical check up, yung panglahatan. Kasi merong ganun na kahit wala namang, meron kasing taong ganun talaga, na kahit wala namang sakit, yung mindset nila, dahil mahina sila, isip nila may sakit sila, na kahit yung doktor na mismo yung nagsasabi na wala, na okay, sila hindi pa rin kaya siguro ang kailangan na ni Arjen, salita ng Diyos. Kailangan makausap si Ate Edna, si Melka, kaya magsimba-simba siya pag linggo, di ba? Kasi may ganun kasi talaga may hina yung loob. Pero tingin ko naman hindi naman mahina ang loob ni Arjen, pero may ganun kasi talagang tao na parang feeling nila lagi silang may sakit. May sakit sila na kahit wala. Kahit pinapaliwanag ng doktor. Kasi yun ng yung sinugod niya sa ospital, ang nireseta lang, vitamins. O di ba? Kung hapdi at kirot yun para sa puso, hindi na yun palalabasin ng doktor. Na yun ng doktor na magpa-test, magpa-laboratory, di ba? Tapos pag nilabas nila, paperma sila ng wave, di ba? Kaya ibig sabihin, kahit yung sinasabi niyang kirot at hapdi sa puso, hindi seryoso. Tama ba? Comment nga kayo sa baba. O pwede pa rin pala talagang palabasin kahit gano'n. Kasi nga, ang sakit sa puso pala is sinusumpong lang din. Kaya para sa akin, mas okay na ang broken hearted kaysa malaman natin na may sakit siya sa puso, di ba? Kawawa naman ang edo natin. Another, obligasyon, di ba? Ang broken hearted, magagamot yun. Basta, yun lang naman. Yun lang, ang komento ko. Napanood ko yung kay Kalingap JJ, nagulat siya dahil ang reseta ng doktor is vitamins lang. Tapos nagtataka nga sila kung bakit. Siguro yung mga K-boys na yan, nag-uusap-usap yan. Diba? May mga haka-haka na yan. May mga chorya-chorya na rin yan. Siguro iniisip nila bakit si Kalingap Edo ang tinawagan. Pwede rin naman pala sila iyan. Diba? Pero yun nga. Diba? Kaya ayokong magre-reaction ng mga negative. Ito, parang tingin ko, hindi naman masyadong negative. Parang may kunting love triangle. Ay, hindi. Siyempre, baby Beyonce tayo Beyonce tayo, Beyonce. Diba? Hindi pwede. Kaya si Arjen, tanggapin mo na. Kasi, pag hindi, mas lalaking, mas hapdi at kirot. Diba? Tapos sabi nga niyo dun sa interview kay Papa Eds, yung huling upload ni Papa Eds, panoorin nyo. Andun pala yung mama niya. Ngayon, umalis. Alam niyang parating si Papa Eds. Dapat di muna niya pinaalis, diba? Tapos, sabi pa ng iba, may mga nababasa akong comment. Sabi lang ng iba dapat daw pupunta na doon si Papa Eds, lagi may kasama. Kasi mahirap na sa panahon ngayon. Naisip ko, nga naman, pwede, may point, pero hindi naman siguro, di ba? Mabait naman si Arjen. Nagkataon lang na kung sakali is in love lang siya, pero hindi naman siya gagawa ng hindi maganda, di ba? Itong usapan natin is atin-atin lang to walang makakalabas Yan, chika-chika tayo. Tapos, kapag may chika kayo sa akin na hindi ako updated, comment kayo sa ibaba. Kasi minsan hindi ako updated talaga dahil syempre may tindahan ako, nag-affiliate ako, diba, gumagawa ako ng ice candy, kaya busy din ang inyong tendera. Kaya minsan hindi ako nakakabalita. Alam niyo ba kung saan ako nakakakuha ng balita? Kay Ma'am Bupil, kay Sangkay. Yan kasi yung paborito kong
mga reactor, si Kuya July, yan. Ang mga reaction ko talaga, mga love team lang, kilig-kilig lang. Yan, baka sabihin nyo kasi tinatawanan ko yung sakit ni Arjen. Hindi. Kaya ako natatawa kasi nga iniisip ko broken hearted, ay sa puso, hindi sa pusong sakit sa puso, sakit sa pagka-broken. Ay, alam boses natin kasi mga tulog na dito. Kasi nga time check tayo is 12:46 AM. Natutulog na sana kasi ako. Kaso ang daming pumapasok sa isip ko. Hindi ako makatulog. Ano, ang daming tumatakbo sa isip ko. Kay Arjen, kay yung napanood ko kay Kalingap JJ, kay Kalingap Edu, sa ibang reactors, sa mga commentors. Diba? Nakakaloka. Kaya minsan ayoko magbabasa ng comment eh. Kaya minsan ayoko manonood ng ibang mga ayun na nga lang. Ayan, bigyan nyo na lang ako ng update. Comment kayo ha. Pag may gusto kayong reaction na natin. Basta wag lang yung bash-bash. Ayoko ng mga bash-bash kasi ako yung mababash. Ayan lang. Thank you for watching. Ayan, matulog na kayo ha. Kasi ako matutulog na ako. Siguro mga 12:47, siguro mga 2. Matutulog na ako 2. Syempre, scroll pa ako. Gusto ko pa itong i-edit. Kaya lang baka antukin na ako. Kaya basta, sure ako mga 2 AM ako makatulog. Kaya tanghali na ako nang gigising. Ayan. Tapos bukas, magbibideo ako. Ayan. Kung pag may time kayo, punta kayo sa TikTok. Meron ako mga doon, pinopromote na mga item. Yan, bili na lang kayo para kahit papaano is makatulong kayo sa akin. Ay, hindi pala, kahit papaano is matulungan nyo naman ako. Ay, hindi, mali mga word, ang pangit. Ayan, kung may TikTok account kayo, ayan, Teresa Bisaya, lahat ng account ko, Teresa Bisaya, Facebook personal, Facebook page, TikTok account, YouTube, Teresa Bisaya yan lahat. Kasi wala naman tayong tinatago. Tunay na pangalan ko yun, Teresa Bisaya. Tapos sa TikTok ko, meron ako mga pinopromote na item. Baka may gustuhan kayo. At ayun, pwede kayong bumili. Pag bumili kayo, meron ako doon commission. Siyempre, kikita ako. Kaya thank you in advance. Meron doon mga damit, gamit sa bahay, pagkain, mga paninda. Ayan, bili na po kayo. Siyempre, bago kayo umalis, bago tayo magtapos, subscribe nyo ako dito sa YouTube. Pwede rin sa Facebook. Pwede sa Facebook page. Pwede rin sa TikTok. Ayan na nga lang. Sige na nga, babay na. Next time na lang uli.